Narinig nyo naman siguro kung ano yung mga nangyayari ngayon. Si Inday Sara, kinaltasan ng at least 70%. 70% ba? Yung tinanggal doon sa kanyang budget. 700 million na lang yata yung natira. Baka pampasweldo na lang yan sa mga tauhan niya. Anong masasabi nyo dyan, Coach Oli? Zero na. Sana nga siniro na Siniro na. Nahiya pa sila. Ganyan din naman ang patutunguhan yan eh. Pero antayin natin kasi magagalit na talaga ang taong bayan. Isipin mo, pagdating kay Sara, tinitipid siya. Tapos yung, alam mo yung ginastos ng mga pulis dito? Doon na lang, pasahod, etc. Finokus, parang yung security. Tinanggalan ng security si BP Sara dahil kailangan lang ng madagdagan ng mga pulis. Yung pala, dito lang sasayangin. Ganito rin sa budget, di ba? Akala siguro ng kamera itong si Inday Sara patay gutom sa pera, no? Hindi katulad nitong co-chairman nitong committee na to na may mga lumalabas sa TikTok, lintik. Ang mga designer bags, designer clothes. Wow. Antindi saan ang galing pinambibili nyo yan? Dapat magkaroon ng lifestyle check, no? Sa lahat ng mga kawani ng pamahalaan, no? Tapos i-record kung ano yung mga mamahalin na mga gamit na nakikita in public. Kasi, syempre, ang public office is a public trust. Ika nga, kailangan, kayo, transparent kayo sa lahat ng mga alam nyo sila doon, ko lang bago ka, si PRD, katulad ng sinasabi ko, may si Basti Duterte merong sasakyan na ibinigay sa kanya yung isang endorsement niya dahil syempre siya doon may kontrata siya doon na i-endorse siya nitong produkto na to. Binigyan siya ng isang mamahaling sasakyan. Nung nakita ni PRD na ginagamit niya yung sasakyan na yun, pinagalitan niya si Mayor Basti. Sabi niya, "Uy, ano yan? Kanino yan? Sa'yo yan? Iyan mo yan. Huwag mong gagamitin yan, ibenta mo yan." Kasi pangit na nakikita ng mga tao na nasa pamahalaan tayo, tapos namumuhay tayo ng marangya. Ganon ang disiplina ni PRD. Right there and then, si Mayor Baste, binenta yung yung sasakyan na yun. Meron pa siyang isang sasakyan na binigay din sa kanya ng isang supporter, pero ibinabalik niya yun dahil nagalit din si PRD. Isoli mo yan kung kanino man ibinabalik niya, ayaw nang tanggapin netong nagbigay sa kanya dahil binigay na sa kanya, sports car to. Ang ginawa ni Mayor Baste, binili ng ambulansya, pinamigay sa mga mga barangay dito sa Davao. Ganyan ang mga Duterte. Kaya kung sisiraan niyo yung mga Duterte, baka naman pwede wag sa corruption at saka sa droga. Kasi nilalabanan nga nila yan nung panahon nga nila nawala yan Nawala nga kayong mga kurakong nung panahon ni Duterte. Ngayon nga lang kayo ulit nagsibalik dahil panahon na yata ng mga kriminal ngayon, kaya nandiyan na naman kayo Coach Oli. Tama. Si Boss Dada, ang galing talaga. Pag Duterte ang pag-uusapan, excuse me, wag yung tungkol sa corruption. Alam naman ng mga Pilipino yan Ang galit lang talaga sa mga Duterte, yung mga adik. Diretsuhin na natin. Kasi talagang sinugpo nila yan. Drugs, corruption, at saka itong mga rebelde. Yan talagang tatak Duterte yan. Di na natin may aalis yan. Kaya itong mga sinabi ni Attorney Panelo, nakakalungkot, pero naniniwala ako doon. Hanggang 2028 yan. Kung aabot, puro paninira kay BP Sara yan. At ang mas nakakalungkot pa doon, hindi lang mga Duterte ang sisiraan. Ang ahensya ng gobyerno ngayon, nakikita natin na mga pulis, hindi man lahat, mga kongresista, hindi man lahat, doon sila nakafocus. Marami sa kanila nakafocus para siraan ng mga Duterte at mga kaalyado ng mga Duterte. Nakakasawa na po. Nakakalungkot at nakakahinaya kasi yung perang nilulustay para dito ay talagang tumatapon. Marami nga tayong alam, binabayaran pa yung mga vloggers para lang siraan ang mga Duterte. At yan po ay well documented kasi mismo yung mga vloggers umamin. Meron pa nga kami mga video, na binabayaran sila. Taxpayers money yung ginagamit sa kanila. Tsaka madagdagan ko lang, bago natin ibigay kay Jay Guevara, saan ba nakatira si PRD ngayon? Tingnan nyo bahay ni PRD, sobrang simple. Tingnan nyo pamumuhay ni PRD, sobrang simple. Yung pananamit ng matanda, sobrang simple. Sabi nga niya nung nakausap natin siya nung nakaraan, masyadong malaki ang gagastusin ko kapag tinulungan ko sa
pumunta ako ng Maynila, pero dahil tatakbo si Mocha Uson sa Naku, Distrito oo. 3 ng Maynila, kahit magastos, pupunta ako. So maririnig mo ba yon sa isang tao na korap? Walang problema pera pagka korap ka. Pero ito si PRD, laging bukang bibig niya na wala akong pera, Makikita mo naman talaga sa kanya na hindi talaga siya magarbo no? Kahit sa pananamit and all, makikita mo talaga, pwede mo talaga silang siguro pagbintangan na maras sila, marami silang mga nasaktan, marami silang mga ginulpe, o kung ano man. Pero corruption, Babaero, di ba? babaero, pwede siguro. oo. Pero pagdating sa corruption at saka sa droga, abay, talagang negative yan. hindi mo maano yan. May papansin mo sa kanilang lahat, napayak sila. Si Inday Sara, nakita mo ba nagdamit ng ano yan? Ng designer clothes yan? Sila Baste, nakikita natin. Maputol kita. Kahit simple yung damit ni VP Sara, ang ganda, no? Maganda siya. Oo. Hindi na kailangan, hindi katulad nito ni Kimbo, na kailangan pang magdamit ng maganda para magmukhang tao. Hindi lang yan, meron Di isa, ba? ang ganda, alam mo, mamahalin yung suot, pero mukhang penguin eh. Sino yan? Hindi ko Yung napapanggap na presidente. Easy. Oh, again ang opinion ng Banateros, ay opinion lang ng Banateros. Labas po dito ang KOJG at SC Manay. Oy, Jay Guevara, anong dadagdag mo? Yun na nga yung sinasabi kanina ni Boss Dada na simple lang, talagang hindi mo, kung sila ay corrupt, dapat hindi ganun yung asta nila. Kaya nga galit na galit yung mga yan sa mga Duterte dahil nakikita ng mga Pilipino yung talagang isang politiko na naging presidente na ngayon ay yung anak ay isang vice-presidente na hindi talaga nangupit sa kaban ng bayan sa gobyerno. Kaya nga visit na visit sila dyan. At mapatungkol doon kay VP Sara sa budget, nakakatawa lang isipin na si VP Sara tinitipid nila pero si Romualdez waldas ng waldas. Tsaka ito pa, Ayuda dapat ng ayuda, no? kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino ay dapat bumilib tayo sa mga Duterte dahil biruin mo kahit wala ng pondo ang kanilang opisina ay magtatrabaho pa rin. Alam mo yun nasa screen, Jay Guevara. Oh, yan ba? Itsura ng mga korap? Kita Oo, mo, yan. mga naka-t-shirt Kamukha lang. ko pa yung isa. Ay, kamukha mo. Wow. Yan, no? Dapat dyan tayo bumilib sa mga Duterte kahit wala na silang budget sa kanilang opisina. Magtatrabaho at magtatrabaho sila. Ang tanong, kaya ito ng mga bumabatikos sa Duterte kahit Oy. wala na silang budget sa kanilang mga opisina? Kaya nilang magtrabaho? Baka bukas sa makalawa, bigla na lang Mag-resign na. magsipag-resign tong mga to. Yan ang pinaka, katanungan sa kanila. Master Judea. O yan, So tama yung sinabi ni Coach Oli kanina, na sinabi ninyo na itong mga Duterte napakasimple at ni minsan sa television hindi natin sila nakitaan na meron silang mga designer clothes. Hindi katulad noong payat na taga Marikina. Ano ba yun? Congressman ba yun? No, congresswoman yun. Sa Ano Marikina. pinangalanan mo? Napakalimutan ko yung pangalan, Si Inday Garutay. Ay, Inday Garutay. Actually, may picture dito. Hindi ko nga mabasa yung iba kasi sa sobrang designer, ang hirap basahin, di ba? Yung mga ganun. Yung pangalan ng damit at hindi mo mabasa. Bosway, mga ganun. Diyan mo makikita kung saan kung sino ang nangungulimbat. Hindi ko sinasabi nangungulimbat siya, no? Pero sa lifestyle na ganito, medyo mag-iisip ka kung saan ang gagaling. Ito ba ay mayaman na dati? Ito ba ay talagang may gintong kutsara nakasapak sa kanyang bibig? Hindi katulad ng mga Duterte. Kahit kailan, ulitin ko hindi natin sila nakitaan ng mga magagarang kasakyan, mga garbong damit, kung ano-ano pa. At ito 2 billion lang hinihingi ng Office of the Vice President, no? Hindi niya binigay. 1.4 billion per day nga sa flood control. Correct. Per day. Pero tapos ito 2 billion per year, no? Per fiscal year. Pero hindi niyo ibigay. 2 billion down to 733.198 million. So ang kinaltas po dito ay almost 1.3 billion. Okay? Actually, itong ginawa nila is equivalent to zero na ito, mga babayan. Paano magagawa ng OBP yung mga proyekto na kanilang gagawin sa susunod na taon kung ganito lang ibibigay nyo? Kasi parang ang nangyayari, ang binigay nila dito, mga kapatid, mga kababayan, ay yung pampasweldo lang ito sa mga empleyado. Ililipat daw yung kinaltas na pera, ililipat sa 2 ahensya.
anong ahensya po ito? Okay? Sigurado ba tayo na yung pera na yun malilipat dyan sa ahensya na yan? Kasi may mga instances nga na hindi natin alam. Ha? Alam ko kung Oo. anong ahensya yan. Ano yun? Kaliwa at saka kanang bulsa. Ayun! Yan, dalawa kaliwat kanang bulsa. At uulitin natin kung noong mga nakaraang panahon, nakaraang buwan, may mga insertions na hindi natin alam, malalaman na lang natin na nabubulgar dahil sila ay nahuhuli. So now, sana naman, ang taong bayan magising na. Nahiya pa kayo, hindi nyo pa siniro, no? Sana siniro nyo na lang. Alam nyo, simple lang naman to. Yan itong ginagawa nila. Una, gusto nilang ipahiya si VP Sara Duterte. Na sasabihin nila, eto, mga Duterte yan, mga siga yan dati, mga malalakas ang loob niyan, mga malakas yan sa taong bayan. Pero, tataluhin namin yan. Ipapahiya namin yan. At ang pangalawa dyan, siyempre, mawawala ng makakain, yung mga sugapang buhaya sa Croco Farm. Baka yun ang ibig sabihin nila doon sa pagkakaltas ng budget ng Office of the Vice President. Pero, kahit pa paano, natutuwa tayo, mayroong kumukontra, katulad ni Marcoleta, may kumukontra, hindi lahat sumusunod. So, pero abangan natin, baka mamaya mawalan din ng pondo si Marcoleta. Pahiyang-pahiya sila doon. Oo, doon sa sinabi ni Marcoleta, yung mga binitawan niya sa Kongreso, biglang nagsalita itong si Kimbo, sinabi niya, walang last hearing, wala namang, parang walang nag-request na i-terminate. Correct. Kaya sabi ng congressman, ngayon, meron ng request, ba't hindi mo pa i-grant? Correct. So talagang dito mo mahuhuli na talagang mga sinungaling itong mga... Tsaka ito tulokoy pang-insulto to, Boss Dada, kasi ang binigay kay VP Sara na pondo ay kaparehas ng pondo ni dating Vice President Leni Robredo. So ano ibig sabihin nila doon? Parang, parehas lang naman kayo. So, talalahanin natin si VP Leni Robredo ay walang achievement na nagawa sa kanyang panunok. Kung meron man, hindi nagbigay ng malaking impact sa sambayan ng Pilipino. Pero si VP Sara Duterte, number 1, na pinagkakatiwalaan, na nagtatrabaho sa gobyerno, mga leader natin. At yung ahensya na inahawakan niya, number 1 din. Di ba? So, bakit mo ipaparehas nung kay Leni Robredo? Parang gusto talaga ipahiya. Yung parang ilagay si VP Sara sa spotlight. Kahit nga zero, sabi niya okay lang so 700 million. Oo. Is greater than zero. So, makikita ninyo, magpe-perform si Inday kahit walang budget. Danchan. Yes, at una, balik natin doon sa usapin ng kay VP Sara. Tinawin natin ano ba issue rito. Ang issue rito ay budget ng Office of the Vice President. Ngayon, ano ang mga katanungan doon? Ang mga katanungan doon ay patungkol sa 125 million. So, nonsense. So, anong ibig sabihin nito? Ito yung tinatawag na old tradition, corruption, na hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Isa. Pangalawa, ito yung pamamaraan nila para pabagsakin ang isang Inday Sara Duterte, Vice Presidente, dahil hanggang ngayon alam naman natin kung sino yung talagang gustong makipagkompetensya dito, kahit makita natin sa rating na hindi nakikita sa rating, pinakahuli nga no? So makikita natin, kapag tinanggalan mo ng budget, Coach Oli, Boss Dada, itong Office of the Vice President, hindi makakapag-function ito ng matino. At yun ang gustong gawin nila na i-paralyze nila ang trabaho ng Office of the Vice President at walang accomplishment. Pero pag-usapan natin ito, Coach Oli, Master Judea, pag-usapan natin ito. Ito yung pinakamalupit dito. Yung 70% na kinaltas to 30%, alam mo ng problema to, bakit kinaltasan ito? Ang pinag-uusapan dito ay si Eddie. Si Eddie. Eddie, papaano siya? Papaano ako? Di ba? Yung porsyento, naalala ko, ito, hindi pwedeng magsinungaling ito. Itong kamukha lang itong bibigay kong jurisprudence, kailan lang ito sa DBM. Sa DBM, may kumausap sa akin to, Coach Oli, Barateros. Kinausap ako ng mga ito at sinabi sa akin na marami ka bang kakilala na mayor sa Mindanao? Sabi ko, marami. Pagawan mo sila ng resolution. Pagkatapos, isabit mo sa akin, ipapasok natin sa DBM, kami na ang magpapalabas ng proyekto,
kaltasan natin siya ng 5%, 5%, 5%. So, yun ang ibig ko sabihin, Boss Dada. Etong kay Inday Sarang ito, hindi kasi siya pumayag sa korupsyon. Kaya kinaltasan siya. Pangalawa, at kung kakaltasan naman siya, isa itong bitag, isa itong trap. Saan mo, pag ito, in-audit ito, saan napunta yung 100, yung kabuuang pera mo, pa-audit natin, masisira lang yung mga proyekto, Boss Dada. Kaya ito, maliwanag ito, na trap kay BP Sara ito, kung kinagat niya ito, kulang ang perang ibibigay niya at papagawa niya sa mga dapat niyang pagawa. So, madaling salita, madali siyang masilo o mabitag para mapaalis ang pwesto, Boss Dada, Bocholi. Actually, yun daw kanilang kinaltas, dahil daw sa duplication. Parang dinuduplicate daw ng Office of the Vice President yung mga, meron naman ng aktibong ganitong mga programa. Bakit yung Tingog Party List? Walang ginawa yung Tingog Party List kundi mamigay ng ayuda. Correct. Trabaho ng DSWD yung pamimigay ng ayuda. Hindi ba? Pero kinokumpara actually ng Tingog Party List yung kanilang opisina sa OVP, malayong-malayo. Tingog Party List, ilan ba ang bumoto sa inyo? Ilan ba ang bumoto kay Inday Sara? Hindi po magkaparehas ang function ng Tingog Party List at ang OVP. Ibang-iba po. At pangalawa po ang OVP sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas na a heartbeat away, pwedeng maging presidente si Inday Sara. Kung mapapansin nyo, kung ano yung ginagawa nila sa mga Duterte na mga ka-fake newsan at haka-haka nilang mga pinagsasabi, ganun din yung ginagawa nila ngayon sa KOJC. No, hindi, talagang halos magkaparehas lang dahil yun lang naman din yung taktika nila para butasan ng KOJC o ang mga Duterte. Kaya napakalabo na yung pinagsasabi ni Maranta na yan. Baka baka nabulungan ni Torin na naman yan. Dito po sa loob, sir, kami po yung naka-experience, nakakita ng lahat ng nangyayari dito. Kung may sinasabi po kayong mga angels of death, di sana marami ng death dito, maraming namatay sa mga kapulisan dahil mga natutulog lang dyan, yung mga baril nagkakalat lang dyan. Lahat ng sasabihin nila doon, guaranteed yan. Karamihan dyan. Sa 10, 11 dyan, fake news. Alam mo, Marantan, kailangan maglabas ka ng ebidensya tungkol dito kasi baka mamaya niyan nananaginip ka lang, ha? Sino ka para magsabi na totoo ito? Ikaw ay isang polis, dapat nag-iimbestiga ka. Hindi ka judge para magsabi na totoo ito, hindi ba? Wala ka sa posisyon para diyan. Meron ditong mga balita tayo nakikita na interview ni Colonel Marantan. Well, si Colonel Marantan actually nung nandito siya, isa siya sa mga approachables na mga opisyal. Hindi natin alam bakit ganun si Colonel Marantan, pero may mga interview siya ngayon. May sinasabi siya ditong mga angel of death. Pero ito, may mga biktima daw na natatakot gumanong lumutang dahil malakas daw at may control si Pastor Apollo Quiboloy sa AFP at PNP. Parang baliktad ata. Parang kabaliktaran yata. Bigyan ko lang na maiksing komento yan. Sige. Kung totoo yung angel of death na yan, ang daming patay dito. Meron daw, ito Coacholi, dagdag ko, meron siyang trained armed men who is protecting him. Wow. ROTC yun. Di ba totoo? May eskwelahan dito Diyan sila maglalakad-lakad, naglalakad-lakad tayo, humihilik sila dyan O, di ba? Kung meron. May angel of death dyan, di pinagtitira sila. Correct. Ni isa nga walang namatay dyan sa kanila Ni isa Sa atin nga, pa nga may namatay sa atin pa may namatay. Ni isa walang natirga sa kanila. Ikaw talaga, Colonel Diba? Marantan, ha? Bait-bait pa naman. Fake Ang news. poging-pogi pa naman sa'yo si Attorney Dinah, tapos may tira pa ilalim Tsaka pa na. Boss Dada, nung wala pa sila dito, maririnig natin tumutunog palaka. Nung nandito na sila, puro hilik na ng mga pulis. Kaya malabo yung sinasabi nila na may mga ganyan. Kung meron mang ganyan, di pinagbabaril na kayo noon pa sa galit sa ginawa niyo sa kanila. Sa dami ng Diba? mga pang-aabuso dito. Ito pa isa, meron siyang tinatawag na angels of death. These are his protectors. Anyone who violates sa mga secrecy, ay doon sila papasok to get them at kanilang families. Diyos mio, alam ko merong nagpoprotekta dito ng mga anghel. Anghel. Pero Maraming manifestations tungkol doon na may mga malalaking anghel daw di sila ditong mga nakikita na palakad-lakad dito sa compound. Pero Boss Dada, no? Boss Dada, wala po bang na-violate? Wala.
Wala pa bang na-violate sa rights ng Kingdom of Jesus Christ? Paulit-ulit yung pagba-violate ninyo, wala namang lumabas na angel of death. Tigilan nyo mga kami. Di ba? I'm sorry kasi parang... Ano na itong chismis na to? Chismis to eh. Ang angel of death daw ay it can be a combination of both active and non-members of security forces. Sila ang miyembro. Meron akong voluntary na nag-surrender ni sa member of that, patay tayo dyan. Ilabas nyo. Ilabas nyo kung sino yan. Mahirap. Walang yan. Hindi Mga na rin marites bago talaga. yan. Hindi na rin bago. Dahil yan din yung ibinabato nila sa mga Duterte, di ba? Na may mga anong tawag nila doon sa sa army na yun? DDS. Ano yan? Duterte. Duterte Squad ba yun? Hindi Duterte na bago Squad. yan eh. Chismis to eh. Kung mapapansin nyo, kung ano yung ginagawa nila sa mga Duterte na mga ka-fake newsan at haka-haka nilang mga pinagsasabi, ganun din yung ginagawa nila ngayon sa KOJC. No, hindi talagang halos magkaparehas lang dahil yun lang naman din yung taktika nila para butasan ng KOJC o ang mga Duterte. Kaya napakalabo na yung pinagsasabi ni Maranta na yun. Baka baka nabulungan ni Torin na naman yan. Ito, tandaan natin noong nandito pa yung mga pulis, ang daming naglabasan ng fake news. Samantalang kami yung nasa loob, ang nagbabalita yung ibang mainstream media na sila ay nasa labas. Kung tayo ngayon, yung issue, yung balita ay nasa loob, na fake news pa nila, saan katutak ang fake news? Ngayon pa kayang nasa labas at wala tayo doon, walang bantay, sila-sila na lang. Lahat ng sasabihin nila doon, guaranteed yan. Karamihan dyan. Sa 10, 11 dyan, fake news. Ano ba? Lahat na lang ibibintang yan ako eh. Hindi ako baka mamaya pati pagpatay kay Ninoy Aquino dito ibintang. Natatawa nga ako pag nakikita ko to kasi alam mo Marantan, kailangan maglabas ka ng ebidensya tungkol dito kasi baka mamaya niyan nananaginip ka lang ha. Kasi Eto, usong-uso yan. Bago mo reaksyonan, sabi dito, malaki ang grupo nila to my understanding. So sa pagkakaintindi niya, walang hiya. Baka naman ano mo lang to ha. Baka naman napanood mo lang sa TV to, Colonel Marantan ha. Sabi niya dito, Pastor Quiboloy bought firearms para sa kanila. Ito ang latest firearms na hindi naman sinurrender sa amin. Parang Parang ito yung putol-putol at mahirap idugtong na istorya ng isang testigo na meron daw tawag dito, may mansion, katabi ng tent. Wala naman tayo nakitang tent na katabi ng mansion. At ang akala ko, yung mga marites sa kanto lang ang nagchichismis. Ngayon pala pati pulis nagchichismis. So now, Sir, Marantan, sabi mo may sumuko sa inyo. Baka pwede naman po papitsa ng mukha niyan or pangalan o sumuko sa inyo na sinasabi na membro ng Angels of Death. Ngayon ko lang narinig to. Kahit sa libro, hindi ko nakikita to. Sa Biblia, hindi ko nakikita to eh. Ano na naman to mga gawa-gawa natin, sir? Dito po sa loob, sir, kami po yung naka-experience, nakakita ng lahat ng nangyayari dito. Kung may sinasabi po kayong mga angels of death, di sana marami ng death dito, maraming namatay sa mga kapulisan dahil mga natutulog lang dyan, yung mga baril nagkakalat lang dyan. Oo. So now, parang fake news ata yan, sir. Oo. Pulis ho tayo. Dapat ang pinapakalat natin, totoo. Hindi po chismis. 16 days kayo nandirito. Wala kayo natagpuan kahit na isang bala man lang. Tapos sinasabi mo na mayroong private army na may mga baril at kung ano-ano pa. Ito, sorry, dugtungan ko lang. Boss Dada, siguro kaya sinasabi na may private army, may ROTC. Lalahanin natin, may school po dito. Kung pwede sila mag-ROTC, may school dito eh. Wala namang problema siguro doon kung mag-ROTC sila. Di ba? Unahin ko lang ito mga partners Coach Oli, Boss Dada, Master Dea, Sir Bro J. Angels of Death, 7 millions to 8 millions members of Kingdom of Jesus Christ. Meron na po pala kayong doktrina ng Angels of Death. Hindi alam ng 7 to 8 millions na member ng KOJC. Kasi panibagong doktrina ito, bagong turo ito eh. Pangalawa, yung sinasabi po ng ni Colonel Marantan na may mga panibago na lumutang
na mga witness at nagte-testify against Pastor Apollo Quiboloy. Sir, hindi lang po dito at napakarami, merong Amanda, merong alias Rene na puro sinungaling. Huwag nyo na pong dagdagan, sir. Huwag nyo nang dagdagan itong mga false witness na ito. Maalala natin na itong si Torre ay pumunta rito sa loob ng KOJC. Very malicious, Boss Dada, ano? Mantakin nyo yung merito ng kaso pinag-uusapan instead to serve the arrest warrant. Second, at meron pa siyang binabanggit na meron siyang mga nakita rito sa loob ng compound na ini-imply niya na merong mga human trafficking, child abuse. No, wala naman. Like, di ba, Coach Oli? At ito, yan natin, lilinawin ko lang, again, sa 7 to 8 millions member of Kingdom of Jesus Christ, sa mga taga-KOGC, may bago na po pala kayong doktrina. Ano na hindi alam ng 8 millions na member po ng KOJC na may panibagong turo na o doktrina na angels of death. Ngayon lang natin narinig yan, ha? Yes. Mabigat itong mga ano na to. At meron pa sinasabi dito si Colonel Marantan na kaya si Pastor Quiboloy daw ay vasectomized. Ano ba? Chismoso talaga to. Eto, actually marami pa, no? Damay. Ano ba to? Vlogger ba to? Police? Hindi ko Kasi ma- ugaling vlogger eh. Dapat nga, ang vlogger pagka nagbalita may ebidensya eh. Pag nagbalita ka na walang ebidensya, chismoso ka. At saka niya to, interview to sa isang legitimate na radio station, Pwede talagang kasuhan. Kasi Coach, inilabas niya na eh. Coach, ang Nagpa-interview kaso na siya. niyan, lilinawin ko lang, ha? At ako ipinahayag ito sa radyo, ay Cyber Libel Republic Act 10175. At Colonel Marantan, hindi ho pangkaraniwang paratang ito. Cyber Libel po ito, Republic Act 10175 ang kakaharapin nyo. Masyadong vulgar ho, malisyoso, walang ebidensya. May mga counts ito, Oh, yes. Kasi ilang ilang points yung niya. So, parehas sila ni ano? Sorry. Anyways, it's not up to us to talk about kung ano man yung ikakaso. Pero ang sinasabi lang natin, bilang isang pulis, kailangan, kasi may sinasabi pa siya doon na 100% sigurado daw siya na totoo yung mga kwento sa kanya. Tsaka ito Sino mga... ka? sorry. Sino ka para magsabi na 100% totoo yung mga isinusumbong sa'yo ng kung sino-sino? Baka mamaya, ano mo lang yan bulong-bulong lang yung nakakarating sa'yo. Sino ka para magsabi na totoo ito? Ikaw ay isang polis, dapat nag-iimbestiga ka. Hindi ka judge para magsabi na totoo ito, hindi ba? Wala ka sa posisyon para dyan. Coach, dadag ko lang ito, Pasada Coach. Parang nagkaroon ng sa Senado may Risa Hontivero, sa kapulisan merong Marantan. So, eto nga, no? Di ba? Maalala nyo, so sinabi ni Torre, medyo malisyoso yung mga pinahayag ni Torre doon sa hearing. Eto, mas matindi pa sa malisyoso, tinumbok na talaga niya. Mas matindi pa pala to si Marantan, na patay-tahimik lang doon sa hearing. Binulgar na niya dito. Ito yung, 'di ba, meron tayong intel na na-receive na di umano nagkakarera itong dalawang to si Marantan at saka si Torre. Nagkakarera daw ito para sa mataas na posisyon. Yun. Kaya nag-uunahan silang makahuli kay Pastor. Yun. Hindi nila nahuli parehas. So ngayon, pagalingan sila ngayon gumawa ng istorya. Dinadaan nila sa statement ngayon. Kailangan may mga kanya-kanya silang Kung si, istorya. kung si Torre, malisyoso lang, eto si binabanggit na talaga dito na actually mahirap basahin to kasi baka may mga bata nanonood. Parehas na parehas kasi ganyan ang atake ni Torre sa Senado Nasa Senado tayo, makita mo, in 13 days, ang presentation niya is all about malice. Yung kanyang pagpuposition, nung kanyang, nung kanyang presentation, puro mali siya. Aba, hindi nagpatalo si Maranta. Boss, pwede magtanong, Boss na? Tinodo niya. Boss na, pwede po ako magtanong. Doon ba sa In a form statement of, ni Marantan? in a form of question yan. In a form of question, Okay. sa iyo, baka ma-libel ako dito, ma-cyber libel ako. Doon ba sa sinabi ni Marantan ay gumagamit siya ng salitang di umano o allegedly? Wala. Talagang direktang tinutumbok niya itong si itong mga kabataan na to ay talagang biktima ng child abuse, talagang 100% biktima sila. Alam ko pagka police ka usually sa report nila lagi mayroong mga allege. Oo. Allegedly. Ito, wala. di ba? Sabi nga niya, Dito, direct na. 100%.
I'm 100% sure. Totoo itong mga sinasabi. Jay, ba? Anong kaibigan mo yan eh. Di ba? Kanya-kanya silang version eh, no? Kung si Torre, tumatagos-tagos daw. Si Marantan, may angel of death. Talagang may mga, parang may mga sapak sa kukote itong mga to. Sila ang galing nila mag-imbento ng mga salita.